Hi mga kabeshi kung magaganda na katulad ko. Char! So today mga kabeshi, we're diving into something delicious and slightly ambitious. So I'm going to try and make a Korean barbecue beef rice stack from scratch. So itong recipe na ito mga kabeshi is nakita ko lang sa online and it looked like a beautiful Instagrammable tower of flavor, ganon. So obviously, gusto ko siyang i-try. So sana magtagumpay tayo. Magtatagumpay ba tayo mga kabeshi? Alamin! So ano pang hinihintay nyo? Welcome sa Panlasang Lot-Lot Charot! Charot lang! Mag-start na tayong magluto. So kailangan natin ng maliit na bowl kasi dito natin hahaluin yung sauce ng ating Korean barbecue beef. So ito yung ating maliit na bowl. So ayan, kailangan natin ng soy sauce. Kailangan din natin ng rice with vinegar. And of course, kailangan din natin ng sesame oil para lalong bumango yung ating niluluto. Ang bango. And then, kailangan din natin ng brown sugar para lalong tumamis yung ating niluluto. Charot! So, konti lang yung ilalagay natin. Depende sa inyo kung gusto nyo matamis, dagdagan nyo. Pero pag ayaw nyo ng matamis, huwag yung damihan, syempre. Oops. And syempre, kailangan din natin ng bawang para sa mga swang. Ganon. Charot. So, lagyan natin ng bawang. Yan, okay na yan. So, kailangan din natin ng black pepper. Okay na yan. So, kailangan din natin ng ginger. Yan. So, haluin natin to hanggang sa mag-combine silang lahat. Haluin natin to na may kasamang pagmamahal. Ganyan. Bango. Kami pa lang. Talagang masarap na siya. Set aside muna natin to. So, ang gagamitin kong meat ay top sirloin steak, boneless. Pwede rin pong ribeye kung mayroon kayo mas maigi po. Ganyan. So now, we're gonna slice the beef. So, slice beef as thin as possible, ganon. Pwede nyo itong i-freezer ng saglitan para madali siyang i-slice, ganon. So, ito na. Nahiwa ko na yung ating beef. Ilagay natin sa ating mahiwagang bowl. So, ganyan lang siya kaninipis. Ganyan lang siguro. Ayan, ganyan siya kaninipis. Okay. So, ilagay na natin itong sauce natin dito. Tapos, haluin natin. May kasamang pagmamahal ulit para lalong sumarap. Ayan, haluin lang natin siya. So, ngayon, tapos na natin halo-halo. Ang gagawin naman natin is marinate natin siya ng at least 20 minutes. Marami kayong oras, gawin yung 1 hour. Pero 20 minutes, okay na yan para yung, pero mas maigi, 1 hour para yung flavor talaga ng sauce natin is mapunta sa ating beef. And at the same time, tenderize yung ating meat or beef. Ganun. So, ang daming alam, no? Chef yarn. Charot. So, ayan. Itabi muna natin to. Marinate muna natin. Super bango niya mga kabeshi. As in, kasing bango ko. Charot! So, ngayon naman, papainitin na natin itong kawali. Kung mayroon kayong skillet, mas maigi. So, painitin natin ito over medium-high, ganon. So, ngayon naman, i-add na natin yung marinated beef natin. So, lagyan natin siya ng konting sauce para hindi siya mag-dry. Katulad mo. Charot! So, isi-serve lang natin to for at least 3 to 5 minutes until brown. And then, kapag nakita nyo na siyang parang nagka-caramelize, okay na yun mga kabeshi. Pwede nang kainin. Ganon. So, ayan mga kabeshi, okay na to. Hanguin na natin to. So, lutuin na rin natin tong pangalawang batch. Ayan. Hindi ko siya nilagay lahat para maluto siya ng maayos. Ganun mga kabeshi. Huwag niyo siyang i-overcrowd sa ating kawali. So, ayan. Okay na yan mga kabeshi. Naku, mukhang masarap. Ang bango niya. So, ito namang rice natin ay titimplahan natin siya ng konting rice vinegar. Tapos, lagyan natin ng asin. Pwede nyo rin lagyan ng sugar pero hindi ko na nilagyan ng sugar.
Tapos, i-mix-mix lang natin. Tapos, lagyan natin ito ng carrots. Pwede nyo rin mong lagyan ng cucumber. Pero hindi ko na nalagyan kasi yung aking cucumber is sira na. Akala ko fresh pa siya pero hindi na pala. So, hindi na natin siya nalagyan. So, ito na po yung ating Korean barbecue beef rice stack. So, okay mga kabeshi, alam ko naman na yung rice stack natin ay hindi siya exactly na stack na inaasahan natin. Mas maganda sana ito kapag hindi siya nakalagay sa bowl. Kaya lang kasi, ang problema, yung rice ko hindi jasmine, kundi basmati rice, pang biryani. So, nung ina-assemble ko siya, nagko-collapse yung rice. So, nilagay ko na lang sa bowl. No choice ako. Anyway, kung balak nyo gumawa ng ganito, dapat yung rice nyo is lakitin or jasmine, ganun. Para kapag inartihan nyo yung presentation, hindi siya magko-collapse, ganun. So, eto na mga kabeshi, ang bango niya. Ano pang hinihintay nyo? Kainan na! Grabe mga kabeshi, ang sarap. Medyo malamis-lamis siya. Yung umami flavor niya, tapos smoky, ganun. Grabe, super. Nagustuhan ko yung kanyang flavor mga kabeshi, as in. Sa sobrang sarap, hindi na ako makapagsalita. Charot! And then, hindi na rin ako makapagsalita mga kabeshi kasi natutulog na yung aking poging asawa. So, baka magising siya. So, kung ako sa inyo mga kabeshi, itry nyo to. Naku, tsak na makakalimutan nyo ang mga sakit at hinagpis dyan sa puso nyo. Char! So, okay mga kabeshi, if you enjoyed this chaotic cooking journey, give it a thumbs up, subscribe for more experiments sa ating kusina. Let me know in the comments what I should attempt next. Thanks for watching. See you in the next one. Bye! Display.